Tiniyak ng palasyo na walang sasantuhin ang kampanya kontra korupsyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon ng Senado, tuloy din ang fact findings ng pamahalaan upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa integridad ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagharap nito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bonoan ay magsasabi ng katotohanan, lalong-lalo naman po na siya ay nasa Senado at under oath ang kanyang mga sinasabi. So, kailangan lamang po tayo umasa na mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. Matatanda ang isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinadya umanong magbigay ng maling datos ni Bonoan sa Malacanang kaugnay ng mga lokasyon ng proyekto kontra baha. Gayunman, giit ng palasyo na wala pa namang direktiba sa ngayon ng Pangulo na ulitin ang kabuuang investigasyon sa mga flood control project dahil sa umano'y mga irregularidad sa pagre-report. Wala pong ganyan. Kailangan lang po talaga maitama. Kung ano po ang nangyaring pag-iimbestiga ngayon, sabi naman po ng DPWH, bago sila magsampa, tinitignan po nila ng maigi. Kung may pagkakamali, hindi lang po agad nila ito sinasampa. At ang sinasampa po naman nila, yun na rin po kahapon, ay yung may tamang data at facts. It is within the jurisdiction of the DPWH. So it's up to Sec Vince to make amendments, to correct everything so that the real culprits will be held liable. Ipinunto rin ng Malacanang ang sinseridad ng Pangulo sa kabila ng puna ng ilang mga kongresista sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi ng palasyo, sadyang may ilan talaga ang hindi makukontento sa ginagawa ng Pangulo. Iginiit ng Malacanang na hindi pa naman kasi tapos ang trabaho ng ICI at patuloy pa ito sa fact-finding efforts para makapagrekomenda ng mga kakasuhan. Sa mga nagsasabing palabas lang ang pagbuo ng ICI para pagtakpan ng mga kaalyado ng Pangulo, sagot ng palasyo. Ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba, kundi ang dating Senator Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest, iginalang ang korte. Papaano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. Ikinagulat din anya ng Pangulo ang pagsuko ni dating Senador Bong Revilla. Pero patunay lang daw ito na walang sinasanto ang investigasyon ng hindi nakokompromiso ang due process. Pero simula pa nga lang ba ito ng pagkakahuli sa mga big fish sa katiwalian sa flood control projects? Giit ng palasyo. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinuturong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Sinabi naman ng palasyo na ang report ng DOJ na 14 na flood control projects lamang ang kumpirmadong ginuguni ay inisyal na report pa lamang at magpapatuloy pa rin ang mga otoridad sa pag-iimbestiga patungkol dito. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.